Hello po mga katropa, welcome po sa Chef Angel Kitchen. Sa video natin ngayon, magluluto tayo ng isang classic na paborito ng mga Pinoy. Beef apretada. Malambot na beef, makulay na tomato sauce at punong-puno ng gulay. Perfect pang ulam, pangbaon at panghandaan. Kaya kung gusto nyong matutunan ang sikreto para maging masarap at tender ang beef apretada, tara na at simulan na natin. Welcome sa Chef Angel Kitchen. Lutong tunay, lutong Pinoy. Sarap na siguradong babalik-balikan. Kaya tara na at magluto tayo. So mga katropa, pagdating sa beef apretada o di kaya beef caldereta, yung beef brisket po ang pinakamagandang gamitin. Dahil ito po ay malasa, malitid at mamoist. Hindi po siya nagda-dry. So guys, ito na po yung ating beef brisket. Tanggalin na po natin ito sa ating packaging. So again, ang beef brisket po ay medyo matigas po na uri ng karne. Kaya ito po ang angkop sa paggawa po ng beef apretada. So yung mga laman ng baka na hindi po gumagalaw, yan po ang malambot, at yung part naman ng baka na gumagalaw ay yun po yung matigas. So ito po ay nasa breast part, always po siya gumagalaw, kaya ito po ay medyo matigas. Ito po ang magandang gamitin para sa ating apretada. So gagawin natin dito, hiwain po muna natin ito ng pahaba. So make sure po na pag naghiwa kayo nito ay against the grain, yan. Ito na po yung ating mga ingredients sa paggawa po ng beef apretada. So very minimal lang po at very simple lang po yung mga ingredients nito. Ito na po yung ating mga kakailanganin. Beef brisket, ito na po yung nahiwa natin kanina. Yan, hiniwa ko lang po ito ng pahaba. Patatas, hiniwa rin po natin ito ng pahaba. Carrots. Green o red bell pepper, pwede po kayo gumamit ng kahit alin po doon. Green peas, gagamitin po tayo niyan. At para naman sa ating mga aromatics, minced garlic, sliced onion, bay leaf. At sa iba po nating mga pangpalasa, gagamit tayo ng soy sauce, black ground pepper, tomato sauce, at tomato paste para mas maganda po ang kulay. Mayroon din po tayong beef powder. Pwede rin po kayo gumamit ng beef bouillon cube. At yung ating asukal, pambalance po yan sa ating apretada. So guys, without further ado, mag-start na po tayo sa ating pagluluto. So first, ang gagawin po natin as always para maging masarap yung ating beef apretada, lagyan po natin ito ng toyo. So i-marinate po muna natin ito sa ating soy sauce at black ground pepper. Lagyan natin ito sa ref about siguro nasa 1 hour prior po before po natin ito lutuin. Yan, haluin na po natin para ma-distribute po natin yung ating marination. So mga katropa, yung lahat po na ingredients na aking ginamit dito ay ilalagay ko po sa description box. Punta na po kayo doon para makita nyo po yung complete list ng mga ingredients natin. So guys, mag-init lang po tayo ng kawali at lagyan natin ng cooking oil. Igisa natin yung bawang hanggang maging golden brown at mabango. Yan. Pag medyo na golden brown na po yung ating bawang, ilagay na po natin yung ating sibuyas. So patuloy po natin itong igisa hanggang magiging translucent at lumabas po yung amoy ng ating mga aromatics. At pag nag-translucent na po yung ating sibuyas, ilagay na po natin yung ating bay leaf. Tutulong po yan para lalo pong bumango yung ating beef apretada. So ngayon, ilagay na po natin yung ating na-marinate na beef brisket kanina.
So lakasan po natin yung apoy at i-sear po natin para mag-lock po ang flavor ng karne. Continue na po natin ito sa paggigisa hanggang mag-brown po ng kaunti yung ating beef brisket. Ayan guys, medyo nag-evaporate na po yung remaining po na sauce ng ating beef. Lumabas na po yung kanyang mantika. So ilagay na po natin yung ating tomato paste. Yan po ay tutulong para lalo pong mapadali po nating mapalambot yung ating karne dahil po meron po siyang taglay na natural tenderizer. At isama na rin din po natin yung ating tomato sauce. And then haluin po natin ito ng bahagya para mag-incorporate po yung mga nilagay nating mga ingredients. At pag nahalo na po natin ito ng maganda, ilagay na po natin yung ating beef broth. Pwede rin po kayo gumamit ng tubig. Ito po ang magpapalambot sa ating karne. Sa paglagay po ng liquid, kayo na lang po ang magtansya. Mas maganda po na ipantay po natin ito sa karne para madali po siyang palambutin. Takpan natin ito at isimmer po natin 45 to 1 hour hanggang lumambot po yung ating beef. So after 1 hour, I think malambot na po yung ating beef. Ilagay naman natin yung ating potatoes at carrots. Ito ang magpapalapot at magpapasarap lalo sa sauce natin. And then ilagay na po natin yung ating green peas. Yung ginamit ko po dito, ito po ay fresh. Medyo matigas po siya, kaya kailangan po natin itong lutuin ng mga ilang minuto. Pero kung gumagamit po kayo ng nasa lata, yung po yung luto na, pwede na po ipahuli nyo na po yon. So I think luto na po yung ating mga gulay. So wag po natin itong i-overcook para hindi po madurog yung ating patatas at yung ating carrots. Dito po sa part na ito, dito na po tayo mag-adjust ng ating seasoning. Ilagay na po natin yung ating beef powder at pwede rin po kayo gumamit ng beef bouillon cube. Samahan na po natin ng ating asukal. Yan po yung magbabalance ng lasa ng ating beef apritada. Continue na po ito sa paghahalo hanggang mag-incorporate po yung mga ingredients na ating inilagay. Huwag na rin po natin itong kalimutang tikman para makapag-adjust po tayo na pampalasa at seasoning if ever po na mayroong kulang. So lastly, ilagay na po natin yung ating bell pepper. Pinahuli po natin ito para hindi po siya ma-overcook. Mas maganda po, medyo crunchy po siya. Tutulong naman po yan para lalo pong manamis-namis yung kalalabasan ng ating timpla. So here you go mga katropa, ito na po yung ating beef apritada. Masarap po ito ihanda sa mga piyesta o di kaya additional po ito na menu sa inyong karinderya kung kayo ay nagbi-business. At kung nagustuhan nyo ang recipe na ito, huwag kalimutang i-like, comment, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating recipe. Again, this is Chef Angel. Nagsasabi sa inyo, mag-ingat kayo palagi and God bless!